Magandang araw sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, hindi ako nagpadalos-dalos upang pagbigyan lamang ang init ng aking laman na hindi ko inaasahang madarama ko sa katauhan ng asawa ni pinsan. Mula nang narinig ko ang bulong ni Patricia ay madalas ko na siyang naiisip. Nagkaroon ako ng interes sa babaeng nakatali sa matalik kong pinsang si Mamerto. Naging malimit ang pagkukus ng aming landas dito sa loob mismo ng aming inuupaang bahay. At kadalas ay dito nga'y mga matatamis na ngiti ang aking natatanggap mula sa kanya. Hindi ako nagpapogi, hindi ako nagpapansin. Unti-unting naging bukas ang aming diwa sa mga biruan at kadalasan kong idinadahilan ay ang mga paksang narinig ko tuwing sila ni Kay ang magkausap, magkakwentuhan. Humanap at nakahanap ako ng pagkakataon na ilang linggo ko ding masusing pinano. Nalipat ang oras ng trabaho ni Mamerto. Panggabi ito, kaya't madalas na hindi sila nagkikita ng matagal ng kanyang asawang si Patricia. Siguro ay nag-aabot sila minsan sa aming tarangkahan. Pero tiyak ako na dumalang ang pagdidilig dito ni Insan. Tara, kain tayo Pat. Paanyaya ng aking asawa isang gabi. Ay, thank you. Sige, busog pa ako, sagot ni Patricia. Nako, halika na. Tikman mo luto ni Badong. Pagpupumilit pa ng aking pinsan, ng aking asawa. Lumapit si Patricia. Sinuri ang aming pinagsasaluhang pagkain kay na aking asawa. Muli kong nakita ng malapitan ang matamis niyang ngiti bago siya nagsalita ulit. Masarap ba yung talong mo, Kuya Badong? Mala inosenteng tanong ni Patricia patungkol sa nakakahaing tortang talong na aking niluto. Bago pa man ako makasagot ay halos masamid ang aking may bahay. Saka ito tumawa na malakas. Kinuha ang baso ng tubig at ang pisngi niya ay namula. Bago pa nagsalita. Hehe, ano ka ba Patricia? Siyempre masarap yung talong ni Badong, no? Hehehe. Pabirong sabat ng aking asawa. Mga ilang segundo din bago napagtanto ni Patricia na ang sinasabi pala ng aking may bahay ay may ibang nilalaman. May kahalong biro ito kung saan hindi niya unang naunawaan. Ay, hihihi, sabit na lang ng asawa ni pinsan. Halika na kasi, kuha ka na ng plato mo at kainin mo na itong talong ng asawa ko. Hehehe. Sundot pa na biro ni Kay. Nakita ko sa mukha ni Patricia ang bahagyang pamumula. Siguradong may tama sa kanya ang biro ng aking asawa. Siguro nga marahil ay matagal nang hindi nakakakain ng talong itong si Patricia. Nahiya din siya dahil baka hindi sanay sa mga ganong biro. Pero alam kong wagas din ang kabuglian to nang minsang marinig ko ang kwentuhan nilang dalawa ni Kay na hindi nila alam na naroon ako. Makalipas ang ilang minuto at ilang mga kwentuhan ay naunang nagpaalam ang aking asawa. Babes, ikaw na bahala dito ha. Nag-text sila mami. Mag-Skype daw kami. Pat, una na ako. Uwi ka ni Kay sa amin. Saglit kami natahimik nang pumasok na si Kay sa aming silid upang makipag-chat sa aking biyanan. Alam kong ito na ang pagkakataon ko upang makipaglaro ng apoy sa asawa ng aking pinsan. Sinubukan kong ulitin ang mga biro na kay misis na din ang galing. Tinignan ko kung sasakit ba si Patricia o di kaya ay mababad trip at lilisan na din. Oh, masarap ba? Tanong ko sa kanya. Alin kuya? Sagot naman niya. Itong talong ko. Sabay banat ng biro kanina. Oo kuya, ang sarap ng talong mo. Balik naman niya na alam kong siya ay nasa bangka pa din at hindi pa bumababa. Sabihin mo lang kung gusto mong paulit at ipagluluto kita. Baka hindi ka na naipagluluto ni Insan eh, pahabol ko. Hindi ka agad nakasagot si Patricia. Siguro direktang tumama ang aking mga patutsyada sa kanya. Siguro itama ko at hindi na nga nararasyonan ni Mamerto ang kanyang asawa. Tiyak ako sa aking mga tirada. Hindi ito bastos na biro. Kung malinis ang iyong puso, dalawa ang nilalaman.
Hehehe, ay oo nga, sige, minsan ipagluto mo ulit ako ng talong ha. Pagpapatuloy ni Patricia. Hindi ba't marunong ka din magluto? Pagsubok ko muli sa kanyang kalinangan. Oo naman kuya, sige, pagluto mo ako ng talong mo. Tapos ipapatikim ko din sa iyo yung luto ko. Sagot niya na seryoso. Iniligpit ko ang aming pinagkainan. Hindi ko sinagot kagad ang mga sinabi ni Patricia. Minarapat kong mag-isip muna kung ako ba'y aabante sa kuweba o mananatili muna sa labas upang magmasid kung ano ang maaaring laman sa loob ng mga sinabi niya. Ako na maghuhugas kuya, wika ni Patricia. Ay hindi, ako na. Sige na, baka may gagawin ka pa. Sagot ko naman. Nakakahiya naman, ako na ang nakikikain eh. Patuloy niya. Okay lang no, sige na. Pagsuway ko naman. Hindi ko sinasadya, ngunit nang siya ay papalayo na at pabalik na sa kanilang silid, ay nasagi ko pala ang malambot na kabundukan ni Patricia. Habang hawak pa kasi ang mga plato, ay inaagang niya ito upang siya ang maghugas. Doon naisip ko, ang aking braso ay nakalapad na pala sa isa niyang bundok. Hindi ko alam kung napatigil si Patricia sa pakikipagtalo dahil sa pagpupumilit kung ako na ang maghuhugas o di kaya dahil alam din niya na ang kanyang bundok ay aking nabundol. Bago siya lumabas ng kusina ay tiniyak kong ayos na ang lahat. Baka ako iniisip niyang natyansingan ko siya. Patricia, ano pala lulutuin mo? Tanong ko sa kanya. Lumingon siya ng marahan. May halong landi ang kanyang mga matang. Seryosong nakatitig sa akin. Napatigil ako sa pagpiga ng plastic na bote ng dishwashing liquid. Napahinto at sa kanya din ay tumitig. Tilapia, sagot ni Patricia. Umugong sa aking isipan ang salitang binatawan ng asawa ni Mamerto. Bawat pantig ay may halong landi ayon sa kanyang pagkakabigkas. Hindi ako nagkakamali. Tama ang aking naririnig. Sang-ayon din ang aking imahinasyon na si Patricia nga ay sumasakay na sa alon. Matapos yun ay kagad na din siyang tumalikod. Paseksing naglapad papalayo sa aking kinaroroonan. Marahil alam niya na ang aking mga matay sumunod sa bawat kumpas ng kanyang balakang. Halos umabot sa tenga ko ang aking mga ngiti. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko sa sarili. Ang tanging laman ng isipan ko noon ay ang kanyang mapuputing ngipin ng kanyang bangitin, ang tilapia na siya rin kanya raw lulutuin. Maaga pa para matulog. Maaga pa para kami ni Mrs. ay magparaos. Gusto ko nang ilabas noon ang init sa aking puson. Subalit hindi pa napapanahon. Nakahiga ako sa aming kama at iniisip ang nangyari kanina habang si Kay ay abala pa din sa pag-Skype sa kanyang ina. Lalabas pa ako at pupuntahan si Patricia. Magpaparamdam na ba ako o dito na lang muna kay Kay? Hihintayin kong matapos para naman ako'y makaraos. Kinalabit ko si Kay. Sinibukan ko siyang hayain at sininyasan na tapusin na ang kanyang ginagawa. Subalit bigla ko'y maghihintay pa talaga. Hindi na yata kaya ng aking sandata. Lumabas ako upang magbanyo. Ihahanda ang aking sundalo para sa isa na namang laban nito. Eksakto muli kaming nagkita ni Patricia. Sa pasilyo ay nakasalubong ko siya hawak ng tuwalya. Halatang papasok upang maghilamo siguro kung gaya ng ginagawa ng aking asawa. Oy, sige una ka na. Sambit ko agad nang siya ay aking makita. Ay matagal ako kuya, mauna ka na. Kasama ang ngiti sa kanya mukha. Sige, okay lang. Sagot ko ulit. Ikaw, sige. Baka naiihi ka na eh. Matagal ako sa loob. Paliwanag pa niya. E ano ba kasi gagawin mo at matagal ka? Maghuhugas ng ano? Pabiro pang sabi. Hehe, sira ko. Maghuhugas ako ng tilapia. Hahaha. Para malinis siyempre. Sagot naman ito. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment.
para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat. Abangan ang susunod na kabanata.